Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat tunay na naranasan natin muli ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Sa totoo lang mga kapatid, hindi man natin deserve ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagahan, pero ibinigay pa rin niya sa atin. Dahil ang Diyos mananatiling banal, mananatiling nasa taas, at mananatili na siyang lumikha sa atin. Kaya purihin natin ang ating Diyos na dakila, na siya'y sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Hindi ang mga nakikita natin nilikha niya sa paligid natin, kundi ang lumikha, mga kapatid. Ang lumikha ang ating pasalamatan, purihin. Huwag natin itong kalimutan. Dahil habang ikaw ay natutulog sa gitna ng malakas na bangpas ng hangin at ulan sa iyong tahanan, hindi ka niya pinabayaan. Sinamahan ka niya. Binigay niya sa iyo ang tunay na proteksyon. Magandang gabi, Ate Tess. Kumusta na po? Advance happy birthday sa ating kapatid na ito. Nakatutuwa. Kaya kapatid, kay sarap na tayo ay magbalik sa ating Panginoon na kung sino yung lumikha sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi ba napansin natin, mga kapatid, ang sarap ng ating tulog sa kabila ng nararanasan ng mga kapwa natin, mga kababayan natin na naramdaman yung lakas ng bagyo. And praise God, sa pamamagitan na inilagay niya na mga bundok na ito, ay ito yung ginawa niyang instrumento para basagin o ilihis ang banta ng kalamidad na ito para sa ating bansa. Dahil mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Kayo po ba mahal niyo ang Diyos? Diba mga kapatid? Siyang tanglaw natin. Huwag natin kalimutan mga kapatid. Kaya lagi po natin ipagpasalamat na nauunawaan natin na kung sino ang nasa taas at sino ang nasa baba, kundi ang nag-iisang Diyos, at tayo nasa baba na tinutungtungan ng Diyos. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Huwag po tayong padaya. Huwag po tayong padaya mga kapatid sa mga nakikita at naririnig natin, kundi lumapit po tayo sa ating Panginoon. Hingiin natin mga kapatid, hingiin po natin na tayo ay makarinig ng kanyang boses. Tulungan tayo na magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Dahil wala naman tayong magagawa. Ang lahat ay nasa Diyos ang kontrol. Hinihintay po tayo ng ating Panginoon na magsipagbalik tayo ng may pagpapakumbaba, na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Praise God. Magandang gabi po kay Ate Tess, kay Tita Merly, kay Tita Normita, kay Tita, at sa iba pa po mga kapatid na makakasama natin, magandang gabi po sa inyo lahat. Kay Tita Merly, salamat po sa inyong presensya mga kapatid. Ngayon po, mag-declare po tayo sa awit 121 bago po tayo magsimula, no? Ay manalangin po muna tayo.
Ama namin nasa langit, kami po ay nagpupuri sa iyo. Ikaw lamang po ang sasambahin namin. Sa gitna ng kalamidad, ikaw pa rin ay papupurian. Ikaw pa rin ang pasasalamatan. Ikaw pa rin ang itataas. Sapagkat ikaw ang aming muog at kanlungan. Ikaw ang aming manggagamot. Ikaw ang Diyos na puno ng kahabagan, mapagpatawad, maawain. Lord, salamat po sa ginawa mong pagliligtas muli sa aming bansang Pilipinas, sa banta ng bagyo na yun, sa lakas na nilamon ang buong bansa namin, Panginoon, mula Luzon hanggang Mindanao, Lord, nakuberan ng bagyong ito, Panginoon. Sa gabing ito, muli kami, Panginoon, na lalapit sa iyo upang magpasalamat at ipahayag iyong salita. Nawa buksan mo po ang bawat puso ng aming mga kapatid na mga Pilipino. Naway pakinggan nila ang iyong paglapit, pagkatok sa kanilang mga puso, O God. Pangunahan mo po ang gabing ito at gabayan kami ng banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Magandang gabi rin po kay Nanay Rosita. Salamat po. Basahin po natin ang awit 121. Medyo paus po ko kasi masakit po yung lalamunan ko. Ilang araw na po na sumasakit ang aking lalamunan. At ganyan po talaga dahil sa panahon natin, no, mga kapatid. Si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kita nyo, verse 1 and 2, no? Talagang nandun, no? Saan ka hihingi ng tulong? Saan magagaling ang tulong na hinihingian mo? Kundi sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siyang di matutulog, ako'y babantayan. Amen, no? Ito mo, yung magdamag natin, hindi tinangay yung mga bubungan natin. Pero siyempre, yung mga taong nakaranas ng kalamidad na yon, may purpose si God. May purpose ang ating Panginoon, bakit naranasan nila yon. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, na siyang tagapagtanggol ng bansang Pilipinas. Hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat. Laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw kung gabi. Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano, kahit na kailan. Praise God, no? Napakaganda po talaga ng ating verse 121. Tagapagtanggol talaga natin ang ating Panginoon. At yun ay naranasan natin sa gitna ng bagyo na kinatatakutan na nakararami. Kayo po ba ay naging handa doon sa pagdating ng bagyo? Naganda po ba kayo ng mga kailangan, ng mga ilawan, no? Noon kasi lampara, no? Ang ganda po ng ano natin, no? The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No? Pagbarito po namin yan ng aking mga anak. Di po ba, naganda rin po ba kayo ng mga pagkain, ng mga dilata, ng mga inumin? Alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid, noon, nandun yung takot natin, no? Pero ngayon para bang ang Diyos na ang bahala dahil iniingatan niya tayo sa bawat mga tahanan dahil may pangako siya sa kanyang mga anak.
Basahin po natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 3 to 12. Ito po ay beatitude, no? Sa Tagalog, ang mga pinagpala. Sino ba yung mga pinagpala? At paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon? Halina po. Sa verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Verse 5, pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Praise God, no? Yung matinding hangarin, may matinding hangarin na sumunod, dahil hindi po madaling sumunod, at alam po natin yan. Napakahirap makipaglaban hanggat nandito tayo sa mundong ito. Kaya nga si Apostol Paul, gano'n na lang kanya nasabi, ang ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Ngunit ang gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Diba? Kasi nasa katawang makasalanan pa tayo, mga kapatid. Pero kapag mayroon kang hangarin na yan, nakita ng Diyos na hangarin mong sumunod sa Kanya, kahit maliit na bagay, mga kapatid, kahit maliit na bagay po, na nagawa mo sa Diyos, may gantimpala ka sa Kanya. Kasi yung pagsunod, alam ng Diyos kung paano natin ito kung paano natin ito inilalakad. No? Yung sabi ko nga po, masarap na binibigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos upang makasunod sa Kanya. Kaya pag tayo ay binigyan ng pribilehiyo o pagkakataon ng Diyos na gawin ang isang bagay, pag tinawag ka, laging yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Here I am, Lord. Diba? Kasi minsan lang yun. Lalagpasan ka na. Sayang yung pagkakataon na yun. Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Praise God, mga kapatid. Pinagpala ang mga may malinis na puso. Ngayon, lagi tayo nagpapalinis sa Panginoon, lagi tayo nagpapasiyasa. Dahil hindi natin alam ang isang araw natin kung nakakakumit tayo ng isang kasalanan na nasasaktan natin ng Diyos. Lagi tayo nagpapakumbaba sa Kanya na, Lord, siyasatin ko ang puso ko. Kung may karumihan man to, Lord, linisin mo po ako. Bigyan mo po ako ng malinis na puso. Hindi po ba? Nasa isa rin sa verse po na yan. Ano nga po bang verse yun? Awit 23 po ba yun, mga kapatid? Ano nga po ako? Tulungan niyo po ako. And then verse 9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. No, yung gumigit na para sa kapayapaan, napakaganda rin po na puso, no? Na huwag maging dahilan ng away, kundi siya ang gumigit na para magkaroon ng kapayapaan sa dalawang panig, no? Dahil yan po ang binigay sa Kanya. Maging ganyan po tayo. Verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kung nararanasan mo, kapatid, ngayon na ikaw inuusig, maging ng pamilya mo, maging ng mga kaibigan mo, maging ng mga taong nasa paligid mo, kapitbahay mo man, inuusig ka. Okay lang yan. Tinakwil ka ng mga taong to, iniwan ka ng mga taong to, ayaw kang kausapin, okay lang yan. Alam mo naman kung nasaan nakatayo ka You speak the truth. At hindi ka natakot
May kailayan. Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat iiwanan ka, ngunit ako'y hindi kita iiwanan, ni hindi kita pababayaan. Joshua 1:8-19. No, mga kapatid, maraming sinasabi ang ating Panginoon para hindi tayo malupaypay. I will be with you. No, mga kapatid. And then, last verse, ay second to the last pala po, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. No? Pinagpala. So kung nararanasan mo nilalait ka, binabackbite ka, huwag mo silang pansinin. No, huwag mo silang pansinin. It's a blessing for you, kapatid. Kasi nagiging effective kang servant ni God. Dahil maraming nagsishaken ng mga evil sa katawan ng mga tao nasa paligid mo. Nagkagalit sila. When you talk the goodness of God, yung speak na sinasabi mo, yung katotohanan, no? Nasishaken sila. Hindi ka naman masishaken dun because God is with you. No, mga kapatid? Kaya okay lang yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na iwan ng lahat. Mas matakot tayo kapag iniwan tayo ng Diyos. Dahil ang tao, walang magagawa sa atin. Ang Diyos, kaya tayong itapon sa lake of fire. Amen, mga kapatid? Kaya sumunod lang tayo. Continue to serve God. No? Continue. Then last verse, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen, no, mga kapatid? Hindi lang siya, ikaw, hindi lang sila, kundi ako ang nakaranas nito. Dahil unang nakaranas nito ay si Jesus at sobrang tindi pa nang nangyari sa kanya. At habang nararanasan natin ang mga pag-uusig na to, mga kapatid, may lesson, may message na darating sa buhay natin. May maririnig tayo, whispering in our spiritual ears. Kaya huwag kang manghina, huwag kang mapanghinaan ng loob. Dahil sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, na pagtagubayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang malupaypay. Amen po, mga kapatid. Kaya, patuloy lang tayo, mga kapatid. Ito ang mga pinagpala. Beatitude. Amen po, mga kapatid. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Magandang gabi po kay Tita Helen Estramera, kay Tita Ellie, kay Tita Geraldine, praise God, kay Nanay Rosita, kay Ate Tess, kay Tita Lornita, si Mami Emmy, hindi yata naka-online. Siguro nakatulog or walang charge or walang ano. Dahil lagi siya yung kasama ko, tsaka sila yung mga early viewers ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong malalangit. Ama, maraming salamat po. Lagi kang nandyan para sa amin. Lagi mong pinapaalala kung gaano ka makapangyarihan sa buhay ng tao na siya mong nilikha. Hindi man namin deserve yung kahabagan mo, pero patuloy mong pinaparamdam na ikaw ang Diyos na mahabagin at puno ng awa. Na sa kabila ng kahinaan namin, Lord, binibigyan mo kami ng pagkakataon na makasunod sa iyo. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na matutunan namin ang magmahal. Matutunan namin magpatawad. Matutunan namin na magpakumbaba. Mula sa iyo hanggang sa aming kapwa-tao. Dahil ito ang nakita namin pamumuhay na ipinasa pamuhay ng iyong anak na si Jesus habang naririto siya sa lupa. Lord, salamat po. Salamat po sa mga kagalingan mula po kay nanay ko,
kay Ma'am Emmy, kay kaapo ni Tita Geraldine, kay Macy, kay Tita Geraldine, kay Ate Tess, kay Sis Neri, kung meron man, Panginoon, mga kapaguran, inalis mo ang lahat ng ito dahil binigyan mo kami ng tunay na kapahingahan, Panginoon. Tunay na mararanasan namin ang lahat. Kay Tita Helen Estramera, Panginoon, na naman ang kanilang mga samot panalangin, O God, para sa kanila at sa kanilang pamilya, Lord, naranasan ng bawat isa na nandiyan ka sa tabi nila. Lord, patuloy mo kaming ingatan, O God. Patuloy mo kami, Panginoon, at tulungan at turuan kung paano kami makalalakad sa iyo, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Tunay na ikaw, Panginoon, ang Diyos namin na puno ng pag-ibig sa amin. Pinakita mo muli, Panginoon, kung paano mo kami kamahal, kung paano mo ginamit ang kayong kapangyarihan na ilalawd mong maranasan ng bawat Pilipino na matakot na saan kami hihingi ng tulong. Saan manggagaling ang tulong namin, O God? Kundi sa iyo lamang, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nawa, Panginoon, patuloy na maranasan ng bawat isa na kilalanin ka sa buhay ni Tita Ellie. Lord, patuloy na maranasan ni Tita Ellie ang kasaganahan sa kanyang buhay, ang katagumpayan maging kay Tita Pe, kay Tita Lisa, O God, kay Sis Nards, O God, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran namin, kay Brother Obet, kay Brother Ditos, kay Brother Alan, hallelujah, Jesus, dahil ikaw ang Diyos na dakila, na sumasagot ang bawat panalangin namin. Hindi napapaya ang mga lumalapit sa iyo. Dinirinig mo ang lahat, Panginoon. Oh, hallelujah. At ganun din po sa aking pamangkin kay Abby, O Lord. Salamat po, Panginoon. Iparinig mo po ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pagtulog, O Lord. Buksan mo po ang aming spiritual eyes and spiritual ears, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Salita mo itanglaw na sa akin ay patnubay, O God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Natanglaw namin sa aming pamilya, Panginoon. Pag-apunin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Manatili sa amin ang banal na Espiritu habang kami lumalakad sa mundong ito, Panginoon, hanggang matapos ang aming takbuhin, sapagkat ikaw lang nakakaalam kung hanggang saan kami, Panginoon. At habang nandito kami, Lord, ay maging tunay at tapat kaming lingkod mo, na walang masasayang sa aming buhay, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Walang masasayang sa buhay namin na magpapatuloy kami na maglilingkod sa iyo. Walang makakahadlang, Panginoon, sa mga nais mo para sa buhay namin, na magpa-prosper abundantly ang iyong mga plano para sa amin. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Holy Spirit. At sa aming mga kapwa Pilipino, Panginoon, muli-muli, Panginoon, na manatili kaming nakalapit sa iyo. Maging dependent kami sa iyo, O God, na hindi porket tapos na ang bagyo na nabasag na, O Lord, eto na naman po kami, babalik na naman kami. O God, magkaroon kami ng true repentance, hindi mga bagay na panandalian lamang. Lord, ipunin mo po ang bawat puso ng bawat Pilipino na makilala ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Sa bawat mga panalangin namin, sa bawat mga pangangailangan po namin, kay Ma'am Winnie, O God, kay Tita Merly, Panginoon, kay Tita Nani, O God, kay Tita Marita, Panginoon. Oh, hallelujah, sa mga kapatiran namin na wala pa rito, Panginoon. Patnubayan mo po sila, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon. Nawa sila rin, Panginoon, ay maranasan ang mga pagpapala sa mga kapatiran namin. Kay Tita Celia na nasira ang tahanan, Lord, alam namin, may gagawin ka.
higit na mas magandang tahanan ang itatayo mo para kay Tita Celia. In the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah kay Nanay Rosita, O God. Maraming salamat po. Dahil patuloy mo siyang binibigyan ng kalakasan, binibigyan ng pagkakataon na mas maging maalab ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kasama niya ang kanyang pamilya in the mighty name of Jesus, O God. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, na nagpapatawad. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Nang nais mo, ang lahat ay maligtas at hindi mo ikinasasaya ang mga masasamay mamatay, kundi ang nais mo ay sila'y magsisi at magbagong buhay at magbalik loob sa iyo, Panginoon. Sapagkat nilikha mo sila upang maranasan ang magandang plano mo para sa kanila na magkaroon sila masaganang buhay. Lord, sa mga kabataan na nakikita mo na lumalapastangan sa kanilang mga magulang dahil sila ay may mga hanap buhay na, Lord, hipuin mo po sila. Bigyan mo po ng isang bagong mga labi ang mga kabataang ito. Nagamitin nila ang kanilang mga labi habang sila'y nakikipag-usap sa kanilang magulang na ipaalala mo, Panginoon, kung sino ang magulang at sino ang anak. Lord, tulungan mo po ang mga kabataang nalulunod sa masamang bisyo, Panginoon. Dalang pakiramdam nila, walang katahimikan ang kanilang tahanan sa gawa ng pag-aaway din ng magulang. Lord, ipuwi mo rin po ang magulang. Nabigyan nila ng proteksyon ng kanilang mga anak na magkaroon ng inner peace, Panginoon, O God. Sa mga kabataan na kinatatamara mag-aral, Lord, bigyan mo sila ng kasipagan sa kanilang pag-aaral, O God. Tulungan mo sila sapagkat ang mga kabataang ito ay tinawag mo para sa susunod na henerasyon upang ihayo din ang salita mo, Panginoon. Lord, ikaw po ang Diyos na mahabagin. Tulad ni Jeremiah, ni Timothy, Panginoon, kung gaano nila inilakad ang kanilang mga misyon sa kabila ng kanilang murang isipan, ay hindi mo sila iniwan. Binigay mo sa kanila ang misyon na ito dahil ang laki-laki ng pagtitiwala mo sa mga kabataan na ito. At yun din ang gagawin mo, Panginoon, sa mga kabataan na tatawagin mo rin sila at gagamitin sa iyong ubasan in the mighty name of Jesus. Lord, sa lahat ng mga issue ng aming bansa, tuluyan ng gapusin mo, wasakin mo in the mighty name of Jesus, tulad ng Wall of Jericho, na magiging malaya na ang bansang Pilipinas, ng bawat Pilipino luluhod at sasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Yan lamang po, Panginoon, ang aming dalangin. At sa aming pagtulog, Panginoon, muli maging kasama ka namin. Salamat po, salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating panalanginan. At tanggapin po natin ang ating mga pagpapala sa maghapon na ito ng katagumpayan. Ihayo po natin ang salita ng Diyos habang may oras pa. Habang tinatawag ka niya, habang may pagkakataon ka pa, habang bukas ang pintuan ng langit, tulungan natin pumasok ang bawat isa sa pintuan na yan. At habang matatagpuan pa natin ang ating Panginoon, purihin ang ating Panginoon sa bawat buhay natin.
Tulungan natin ang isa't isa. Dahil sinabi ng Panginoon, ihayo mo ang salita ng Diyos at gawin mo ang lahat na lingkod niya. Bautismo mo sila sa pangalan ng anak, ng Spirit, ng Ama, ng Espiritu Santo. Yan po ang ating misyon na tinanggap bago umakyat sa langit ang ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesus. Muli na siyang babalik. Muli na siyang babalik, pero wala pa rin tayong ginagawa. Tulungan po natin na ihayo. Tinawag ka, hindi para tagapakinig lang. Buksan mo ang iyong mga labi, ang iyong mga bibig. Anumang tanikala na nakagapos sa iyong mga labi, tuluyan mong maranasan ang pagkawasak nito in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Patuloy po tayo na lumapit sa ating Panginoon. Sa mga kapatiran namin na nakikinig, kung ilan man na makakapakinig at dadako ang panalangin na ito, ang video na ito, kapatid, ito yung time para sa iyo. Kung ano man ang sitwasyon mo, maganda man o hindi, ang Diyos hinihintay ka. Mangusap ka sa Kanya, magbalik loob ka, magpakumbaba ka sa Kanya. Tatanggapin ka niya ng buong buo, kapatid. Yung sitwasyon mo nahihirapan ka, papalitan niya yan ng maayos. Kung dilim ang kinasasandaka mo ngayon, ang Diyos siyang magiging ilaw mo, magiging liwanag mo siya sa gitna ng kadiliman. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na hindi mo ito mapakinggan, na hindi mo ito maranasan, dahil kailangan mo ito sa iyong buhay. Salamat po mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Sa mga magaganda kong mga kapatid, kay Sis Neri, kay Tita Helen, kay Tita Ellie, kay Tita Normita, kay Ate Tess, kay Nani Rosita, sa aking pamangkin na si Abby, maganda kong pamangkin, ang mga kapatid, at sa ating kay Tita Geraldine, sa mga kalalakihan, ni Brother Obet, Brother Titus, Brother Alan, kahit wala sila doon, purihin ang Diyos sa buhay nyo, mga kapatid. Pagpalain po tayo. Sige po, tayo na pong matapos. At para makapagpahinga na po kayo, medyo late na po talaga. Pero maayos naman po yung ating audio no mga kapatid, kahit tayo minamalat. Purihin po ng Diyos. Salamat po, God bless.